So yun guys, good morning. Welcome back to my channel. Ayun, ang ating pagbabalik gamit si Buge. Gamit ang Voyage 525 DSX. Yan, 2024 model. Nakalaan tong araw na to para magpa PMS, first 1,000 or first month ng motor. So ayun guys, pupunta tayo ng Voyage Imus. Dahil doon natin to kinuha, doon natin to ipapa-PMS. So bago tayo pupunta doon, pupunta muna tayo siguro ng dyan sa C5 para magpakabit ng RFID. Dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin siya nakakabitan ng RFID dahil wala kasi on time. Ito, lulubusin na natin tong araw na to para magawa natin lahat yung mga dapat gawin para kay Buge. And then, syempre, naka 589 kilometers pa lang. So, hindi ko talaga siya masyado nagagamit. Which is, nasa break-in period pa talaga siya. Kaya, pero, aabutan na tayo ng first month eh. So, parang, ang first month ko is this coming June 17 ata. Kaya, ayun. So, aalis din na kasi ako ng Monday. So, hanggang August ako wala. So, may iiwan ko si Buge. Mag-out of the country kami. Kasama ko yung girlfriend ko. So August na kami babalik. So ayun, may iiwan ko siya sa kapatid ko. At siya muna gagamit itong motor. Ayun, ang first natin, itinerary natin is pupunta tayo ng C5. Doon tayo magpapakabit kasi last time nauubusan daw ng pang headlight na RFID. So wala tayong magawa. Minsan napunta ako paggabi, pero laging ubos yung mga sticker nila para sa RFID. So eto, mas maaga. Ito lang kagandahan dito sa Voyage 525 DSX. Napakadali niya isingit dahil napakagaan niya. Hindi ka mahihirapan. Let's go. Ba tayo dito? Pinipilit na lang natin yung sarili natin eh, ha? Dito tayo. Di naman tayo pupunta ng kanan eh. Tayo ay kakaliwa pero dun pa sa kabilang side. Usapan din na atin kung kamusta na ba tong adventure bike na to, which is yung Voyage 525 DSX. Siyempre meron na akong tinakbo, kagaya ng sinasabi ko kanina, meron na akong tinakbong 500 plus kilometers. Siguro pwede na ako makapagbigay ng konting review regarding dito sa motor na to, lalo na kapag na long drive. Kasi na long drive ko na rin naman siya, drive ko na rin siya kahit naman paulit-ulit na Tagaytay lang or ibang lugar. At least kahit pa paano, nasusubukan ko siya na ilayo. Kahit na hindi naman ganun kalayo, pero at least diba na takbo ko na tong motor, na experience ko na ng 500 kilometers plus kung ano ba ang kanyang performance. Thank you po. Ito pa pala sa kabila, nakatulog si madam.
dito tayo magpapakabit ng RFID. Sana hindi nilipad yung ticket natin, ah. Mag-u-turn lang ako rito. At dun sa kabilang side merong kabitan ako ang traffic. Ang dami palang kotse. Ay naka. Aray. Ito. Ngayon lang tayo. Ito mo may barya pala, buti hindi nalaglag. Salamat po. U-turn na lang tayo, tapos babalik din naman tayo doon. Uy, ang bibilis. Dito ka mag-iingat kasi ang bibilis. Palagpasin na natin tong truckers na to. Andito na tayo sa RFID installation. Sana walang madami tao. Yes sir, konti lang. Woohoo! Let's go. So try na muna natin isilong tong motor para hindi naman ganun kainit pag upo ko, no, di ba? Tingnan natin kung salamat po. Pero sa laki niya, yan, sa laki ng motor, kayang-kaya siya dalhin ng mga 5'6", 5'7". Para sa akin 5'6" enough na yun para madala tong motor na to. Sir, magpapa-install ko ng RFID. Apo. Number 3. So ayun, finally na-installan na ni Kuya. Ayan, pinapantay na pantay naman, no? So sabi niya activated naman na daw to agad. So yes, finally hindi na ako pipila sa cash lane. Yay! Meron na akong RFID. So ito, try na natin kung ito ay magiging, kung ito ay workers. Okay. Bye bye cash lane. Bago tayo dyan, water break muna tayo kasi ang init. Binuksan ko na yung jacket ko bago tayo mag-exit. Wow. Tapos na tayo mag water break. Diretso na tayo papuntang Imus. Importante kasi yung tubig ngayon, lalo na kapag ganito kainit, para hindi tayo nadi-dehydrate, para masarap ang ating pagbumotor kahit na mainit. Para sa isang beginner bike katulad ko, is napakaganda nitong motor na to. Hindi siya ganun ka-torquey, hindi siya, alam mo yun, hindi ka ibabato patalikod, paatras, dahil hindi siya ganun ka-torquey, and napaka-friendly niya. Maganda talaga siyang gamitin, as in. Tapos sa performance, solid talaga. Wala na akong masabi kahit na anong paulit-ulit ko. Napakaganda nitong adventure bike na to para sa beginner na magkakaroon ng isang big bike tapos adventure bike pa, diba? So comfort, 9 out of 10, and then lahat yung stability niya para sa akin sa high speed 10 out of 10 kasi sa gaan nung bike na to, hindi ko ina-expect na kapag sa high speed kakaroon ako ng wiggle, yung wiggle na ganito or yung parang nagsishake na yung motor, pero wala.
Wala akong nararamdaman na ganun sa motor na to. Talagang napakasarap niyang dalhin. So sa gas consumption, hindi ko pa siya pwedeng sabihin sa inyo kasi hindi ko siya minsan pinapansin kung gaano siya kalakas sa gas or gaano siya katipid. So nangyayari, inahiya ko na lang, basta gas lang ako ng gas. Pero sa Tagaytay siguro paupunta pa uwi, may matitira pa sa'yo. So hindi siya ganoon kagastos, hindi siya yun ganoon katipid din. Sakto lang, parang nasa middle lang siya ng tipid tsaka gastos. So expected naman yan pag sa mga big bike, syempre magastos talaga sa gasolina. Wala namang, syempre mas higher cc, the more na mas magastos, di ba? RFID. About naman sa kanyang vibration, ayun, okay to. Yun lang ang medyo off ako sa kanya. Kasi yung panel niya, kapag medyo matagtag yung daan, although hindi naman matagtag yung motor, pero makalampag siya. So pag gusto mo tingnan yung mga ano mo, ang hirap, nadakaduling, nakakahilo kasi kumakalampag siya. Tapos pagkatulad nito, maaraw, ang hirap makita yung gauge kasi hindi siya nagiging puti. So walang settings na ganun, na hindi siya pwedeng gawing white. So totally black lang siya, black lang yung background niya. So pag andito yung araw sa ulo mo, napakadilim nung display niya. Yun lang naman. Pero wala naman siyang, hindi mo naman talaga siya actually hindi kita. Makikita mo siya pero kailangan mo yung parang titigan mo ng maayos talaga para hindi, unlike sa kapag naging puti yung background niya, mas syempre kahit isulyap mo lang yung mata mo, makikita mo agad. Unlike sa black yung background, talagang kailangan mo siyang titigan ng maayos bago siya makita yung tingnan. Like for example, titingnan mo yung tire pressure mo kung okay pa ba. So kapag sobrang araw niya, hindi siya yung visible talaga, as in hindi yung talagang makikita mo na maayos. So yun lang naman sa TFT niya. Yun lang naman yung comment ko dun, about dun, na sana napapalitan siya ng white or tsaka black sa settings para mas maganda, diba? Pero yung TFT niya, ang laki talaga. As in, tinan mo, isang palad ko yung TFT niya. Talagang malaki. Ito lang kagandahan sa adventure bike. Kahit na traffic, napakasarap dalhin. Kasi para ka lang, alam mo yun, upright position ka. So hindi ka mapapagod agad. Hindi ka mahihirapan mga ngalay, hindi mananakit yung likod mo. Yun ang kagandahan sa adventure bike talaga. Kasi pero actually guys, ang dream bike ko talaga is sports bike talaga. Kasi parang gusto ko siya i-try sa track eh. So, pero na-realize ko, mahilig ako mag-travel sa malayo. Mahilig ako parang nature trip. So, inisip namin ng girlfriend ko, kung magaganon ka, ako pwede sports bike. Kailangan adventure bike ako. Kasi syempre, hindi mo maiwasan yung mga ganyang luba, mga baahon, tsaka yung sobrang habang biyahe. Talagang hindi mawawala yung ngalay, yung pagod eh, 'di ba? At least dito sa adventure bike, malayo man yung mabiyahihin mo, at least hindi kayong pagod agad. Yung parang isang oras pa lang ng biyahe, pagod ka na agad. Ito kasi talagang bibigyan ka ng comfort. Tsaka yung lambot pala ng upuan niya, tama lang, sakto lang din naman. Hindi naman siya yung sobrang tigas din. Hindi yung sobrang tigas, hindi rin yung sobrang lambot. Nasa middle class lang siya ng pagiging malambot. Dito sa bike na to, hindi siya ganun kahirap pag-aralan, hindi siya ganun kahirap gamitin.
hindi siya ganun kahirap tawag dito i-drive. So kasi napakagaan niya. Pero ang weight niya pa rin pala maibaw. Ang weight niya is 209 kapag kasama yung full tank. Pero kapag hindi 196 ata, something like that. So, 'di ba? Kung may height ka, tapos kung sanay ka naman bumuhat ng mga mabibigat or kung mahilig ka mag-workout, naku, yakang-yaka mo to. Tapos kung abot na abot mo, sobrang basic gamitin ito. Tapos shifting, ang sarap. Tapos pag na-drive mo na, talagang para ka lang naka-scooter na, alam mo, para ka lang naka-ATV na ganitong posisyon. 4.1 kilometers na lang tayo. Nandun na tayo sa Vochimos. Andito na tayo. Ito na si Buge, ang Vochimos. Yes sir. Kuya Tony. Kuya Tony, hello. Good morning. Good morning. So habang nagkakape tayo, panoorin natin si Kuya Tony mag PMS. So Kuya Tony, ilang kilometers na to? 18 na? 2 years. 2 years na to? Anong model to? Year model? 2022. 22 To. Alam ko brand new siya. Anong volts to? 500 AC. AC 500. 500. Pero may bago na nito. 525. 525 na. Wow. Talagang in-upgrade nila, no? So ito si Voj, si Buge. Ayan. So nga pala, update ko lang kayo guys. Sa mga pinalit dito, sa mga in-upgrade sa motor ko, which is yung side mirror niya, medyo pinababaan ko. Gusto ko medyo mababa. And then Oxlite GR40. GR40 yata to, Gold Runway na 40. Tapos meron siyang cap na yellow. Ayan. And then ang kanyang pipe na carbon. Pitik check. A. And then pati yung mid elbow niya pinapalitan na rin natin. Kasi hindi ka pwede magpalit ng pipe, hindi ka nagpapalit ng elbow kasi nandito yung hati niya eh. Nandito sa gitna. So ayan. Kaya hanggang dito. Tapos syempre hindi mawawala itong box, ang ating top box. So yun, sisimulan na ni Kuya Tony i-change oil. So ang gagagamit na langis dito is 3 liters 2.7, pero tatlong langis yung gagamitin natin. And then ipapasabay natin yung Oxlite kung kaya lagyan ng passing. Kasi hindi ko muna pinagalaw para syempre gusto ko dito ko siya mapagalaw para alam mo yun, in case na may problema, at least sa kanila na lang ako tatakbo. Okay, dito na tayo. Gamit na lang langis. Total na high perf. Total high perf 10 watts 50 1 liter APSI Jaso MA2. Yan. So yun guys, merong tank bag. Si Boss J, nanapan ako ng tank bag. Hey, hirap na hirap kasi ako maghanap ng tank bag sa online kasi hindi nila alam yung sukat. So ang mga iba ang alam nila, mga Kawasaki lang, BM, at yung mga ibang brand ng motor. Pero ito, hey. So yun, nasimulan na tanggalin yung langis. Napakadami pala. Ating langis. Sisimulan na rin tanggalin yung oil filter, no? Oil filter. Grabe yung tank bag. Yan sila si Sir J tsaka Sir Tony. Ayan na, kung ano na ginagawa. Mas Jay, yan tamil na ng hammer.
Alas na. Check tayo. 4:20 PM. Yan. Tapos na. Busina, nakabit na. And then yung mga sa passing light ng GR, nakabit na. Tapos na, bababaan na lang yung temperature kapag bababaan kapag bubukas yung fan. So dati nasa 100 Celsius siya, ngayon gagawing 95 pag lang bubukas yung fan. So ito, sound check tayo, sound check. Last na talaga. Ilang oras tayo, Boss Tony, ngayon? 4 na oras? Parang 4 na oras tayo ginagawa to, no? Grabe yung PMS to. Yun yung ginagawa ni Boss Tony. Oh. So wala na akong alam dyan. Hindi ko na alam kung paano na gumagaan, paano na ma-function yan. Uy, namatay. Nagre-reset sir, binumbura niya yung ano niya, yung naka-input na yung para sa fan. Oo. So papalitan natin yun. Nagre-reset siya, ibababa na. Ibababa na. Ayos. So yun, okay na. Ayun na, nagkaroon na siya. Yun. Right. Okay, sige po. Kaya lang, medyo matagal. Okay lang. So, bigyan ko yung sticker ko. Follow nyo ako sa page ko, ha? Sige po. Bigyan natin kay madam. Thank you. Franz, no. Ayan. Nakalimutan. Okay na, ma'am. Ma'am, thank you. Boss Jay, thank you. Ma'am, Hides, thank you po. Bye-bye. So ayun guys. Ay, pauwi na tayo. Sa wakas. Woo! Nakauwi rin. Finally. So ayun guys, thank you sa Vogue Imus. Maraming salamat. Sobrang napakabait nila. Ang dami kong pinagawa. Ang dami kong pina-upgrade, ang dami kong pinakabit. Bukod sa PMS, talagang nagpalit na ako busina. Pakinggan nyo yung aking busina. Hey, malakas na talaga. Hindi siya malakas talaga. Big shoutout kay nila Ma'am Rachel tsaka Ma'am Hides, tsaka Boss J and Boss Tony. Maraming salamat. And ayun, maraming salamat sa mga nanood at tumapos nitong video na to. Sana meron kayong natutunan, nalaman, and kung paano ba ang performance ng Vogue 525 DSX, 'di ba? So para sa akin, overall walang problema to. Napakaganda, napaka-smooth, napakasarap dalhin, napakaganda ng suspension, and hindi siya nakakapagod. So yung position mo, hindi ka mapapagod. Siguro may mga ilang flaws, pero normal sa kanya-kanya tayong standards sa pagdating sa motor. At kung umabot ka dito sa part ng video na to, sobrang thank you sa iyo dahil pinanonood mo ako palagi. Yan. So dito ko natatapusin na aking vlog, and shoutout po pala talaga sa Vogue Imus. Thank you sa inyo. So ayun guys, maraming salamat. Dito na lang hanggang sa muli. And ayun, matagal-tagal nyo akong hindi makikita, siguro almost 2 months nga pala, kasi mag out of the country kami ng 2 months. Pero still trying to make some videos naman for the vlog. Yan, diba? Para hindi naman, diba, may upload pa rin naman tayo and update kay Buge. So maraming salamat. Paalam muli. See you next vlog. Bye bye.